Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na kapag ikaw ay nasa gitna ng krisis o unos sa buhay, dumarating ang Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus, datapot siya'y malayo dahil nananalangin, nakita niya ang kanyang mga alagad na nasa gitna ng lawa na sa isang unos. At hindi niya sila pinabayaan. Lumapit siya sa kanila. Sa kabila ng malalakas na hangin, na tubig, siya ay nagsalita. Sabi niya, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Ang magandang natutunan natin dito sa Ebanghelyo ay kapag pala tayo ay nasa krisis ng buhay. Yung bang hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Kasi kapag ikaw ay nasa krisis o may pinagdadaanan, malimit, hindi na natin nakikita yung liwanag. Ang nakita natin yung kadiliman. Ang nakita natin ay parang malayo ang Diyos. Dahil nakafocus tayo, ang perspective natin ay nandun mismo sa problema. Kaya't lumalaki ang problema. Kaya't hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Ngunit, sa Ebanghelyo ngayon ay pinapaalala uli ng Diyos na sa tuwing tayo ay may pinagdadaanan o may kadiliman sa buhay, meron kang hindi magandang karanasan, o may sakit, may karamdaman, sira ang iyong relasyon, o meron kang pangailangan sa pinansyal, alam mo ba na dumarating ang Diyos? Dumarating siya at hindi kanya pinapabayaan. Ang hinihiling lang niya sa atin ay magtiwala sa Diyos, ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. At umasa na meron siyang gagawin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya sabi niya, "Ako ito." Ibig sabihin, nandyan sa lagi sa tuwing tayo ay may pangailangan. Yung mga alagad sila ay natakot dahil akala nila wala si Jesus, pero hindi nila alam siya na ang lumapit mismo, ang Diyos na mismo ang lumapit. Kaya sa tuwing tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, magtiwala sa Diyos na darating siya. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe para sa iyo at para sa akin. Isang magandang at mapagpalang araw sa iyo, kapatid. God bless and God is good.